Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 7 textbook, page 88. Nasa second grammar na tayo. Grammar natin this time is 명사 plus 만큼. So again, kay noun mo siya idinudugtong. So ano ang ibig sabihin ni 만큼? Sabi sa explanation, 앞에 있는 명사와 비교할 때 그 정도가 비슷함을 나타낸다. Sabi, it indicates na kapag ikaw ay nagko-compare, bigyuhal te, so yung myongsa, so yung noun na kino-compare mo. So usually, kapag gagamitin mo tong grammar na to, dalawa yung myongsa na mababanggit kasi nga you are comparing, no? Yung level or yung degree nung dalawa ay magkapareho. 그 정도가 비슷함. Similar yung kanilang degree or level. So, pwede nating isipin sa English yung ganitong klase ng expression, no? As, tapos blank, as. So, ano yung nasa blank natin? Dahil nagko-compare tayo, usually, dinidescribe natin, no? So, ang madalas na nasa blank is yung adjective. Okay, for example, as good as. Ayan. So, pareho na maganda or good yung dalawang kino-compare mo ng myongsa or noun. Another one, as pretty as. Kunyari sabihin natin si Lisa at saka si Jenny, pareho sila na maganda. So, silang kino-compare mo and yung level or degree nung kagandahan nila ay pareho. So, sasabihin natin, Jenny is as pretty as Lisa. Yan. So, sa Tagalog, pwede din naman nating isipin yung ganitong expression, no? Magkasing. Diba? Magkasing ganda. O kaya, magkasing dami. Magkasing laki. Yan. Tingnan natin yung example na para mas maintindihan. So, dito sa usapan ni Lamin at Anais, sabi ni Lamin, 오늘 본 영화가 어땠어요? How was the movie that you saw today? So, kamusta yung napanood mo na movie today? Sagot si Anais, 저번에 본 영화만큼 아주 재미있었어요. So, dito yung kino-compare ni Anais is yung napanood niya last time. So, yun yung 저번에 본 영화 at saka yung napanood niya today. Tapos, paano niya dinescribe? 아주 재미있었어요. So, sabi niya, very entertaining. Okay? And dahil nga ginamit niya si 만큼, so kay Yonghwa, since yun nga yung kino-compare niya, so yung Yonghwa, yung dalawang movie. So, ibig sabihin, yung dalawang movie na yon ay pareho na very entertaining. So, it's like saying, it's as entertaining as the last movie I saw. Okay? So, dito tayo kay Ga and Na. Sabi ni Ga, 요즘 무료 공연도 괜찮네요. Sabi niya, nowadays, yung mga libreng performances ay okay din. Tapos sumagot si Na, 맞아요. 잘 찾아보면 무료 공연도 유료 공연만큼 좋은 게 많아요. Sabi niya, correct, nag-agree siya, no? If you look carefully or if you search carefully para sa mga free performances, 유료 공연만큼. So this time, ang kino-compare niya is yung free performance versus 유료. 유료 is paid. Yan, yung may bayad at yung wala na mapapanood mo, no? Sabi niya, 좋은 게 많아요. So, dinescribe niya na madami nga daw magaganda. So, it's like saying, marami ding magagandang libreng mapapanood katulad ng mga paid ones. Okay, so again, nagko-compare and ini-indicate na similar yung level or degree noong pagkakapareho. Next, 회사 앞 식당은 고향 음식만큼 맛있어서 자주 간다. Sabi niya, yung restaurant sa tapat ng company ay kasing sarap. So again, no, 만큼, magkasing, magkatulad. So paano niya dinescribe? Masarap, no? Sabi niya, kasing sarap nung hometown food. So kung ano man yung comfort food na kinakain niya madalas doon sa kanyang lugar. Kaya, 자주 간다. Madalas siyang magpunta doon sa restaurant na yon. Last example natin, 평일은 주말만큼 시내에 사람이 많지 않다. So, dito yung weekday at saka yung weekend yung pinagko-compare niya, no? And ang sinasabi niya dyan is yung dami ng tao sa city. Okay? So, shine, it means sa loob ng syudad or sa city. So, sabi niya, sarami manchi anta. Hindi madaming tao, hindi masyadong matao. So, yung ibig sabihin ng last example natin, walang kasing daming tao sa city kapag weekdays kaysa weekend.
Okay, so kasing dami. So nagko-compare siya and ginamit niya yung kasing or yung mankem. Now for the rule, madali lang siya. So again, kay noun mo lang siya idudugtong, myongsa. Tapos may batchim or wala, same lang. So you just add mankem. So gide, walang batchim, pero mankem yung nilagay. Igot, may batchim na shiyot, pero mankem pa rin yung nilagay. Okay, so yan po yung rule natin. Now, apply natin si grammar na mankem. Number 1 instruction, tingnan daw kung ano yung ginawa sa example. Example natin, we have Angela at saka Noreril Jarada and Gasu. So, para sa question, ito yung ginamit, no? Yung nasa blue na boxes. So, si Angela, nalagyan lang siya ng shiga since siya yung magiging subject. Angela shiga and then dinugtong na si Noreril Jarada. Pagdating kay Jarada, ginawa lang siyang Gio na ending. So, naging Noreril Jarha Gio. So, remember si Gio, yung confirming na grammar. So, ibig sabihin na ng question, si Angela ay magaling kumanta, hindi ba? Yan. Tapos, yung sagot, gasu. So, dito, naging ne, 가수만큼 노래를 잘해요. So, agad no, yung man큼 kasing. So, dito, dahil yung description na ginamit is yung jarhada, ibig sabihin magaling na kumanta. So, naging ne. So, nilagyan muna siya ng ne, ibig sabihin nag-agree no, na magaling nga. Tapos, eto na, 가수만큼. So, kay gasu, dinugtong si man큼 na grammar. And then, binalik lang yung nasa gitnang box, no? 노래를 잘하다. And then, naging present tense na lang siya. 노래를. Tapos yung 잘하다, 잘해요. Okay? So, yan yung nangyari. Ngayon, try natin gawin yung number 1. So, yung question muna. So, yung question, Hanoi. So, dito, we're gonna add i or ga, no? Since we are talking about Hanoi. So, siya yung magiging subject natin. So, since walang batchim si Hanoi, so ga yung idudugtong natin. Hanoi ga. Tapos, yung question mismo, 교통이 복잡하다 magiging 복잡하지요. Okay, so yan na yung question. Hanoi ga 교통이 복잡하지요. So, yung transportation sa Hanoi ay medyo complicated, tama ba? So, again, 복잡하다, complicated or medyo magulo. In terms of matraffic, matao, makitid yung lugar. So, iba't ibang factors, no? Pag 복잡하다. And then, kay Seoul siya ikinompare. So, yung magiging sagot natin for number 1, ne. Tapos, Seoul, dito natin dudugtong yung mankem. Seoul만큼. Tapos, ibabalik lang natin si 교통이 복잡하다. So, 교통이. And then, yung 복잡하다, so, present tense lang ulit. So, 복잡해요. Okay, so I hope nasundan nyo. So, again, yung sagot natin, ibig sabihin, yes, yung kanilang transportation ay kasing complicated or kasing complex nung sa Seoul. So, kino-compare si Hanoi tsaka si Seoul. And, again, yung level or degree ay similar. Tapos, dito naman, no, number 2. Gimal Shihom. So, pag Gimal Shihom, ibig sabihin yan is yung final exam. Okay, so, final exam. And then, 성적이 좋다. So, 좋다, good. Pagdating sa 성적, ito yung grades, no? Yung kung ano yung natanggap mo na grade. So, good grades. Tapos, 중간 시험, ito naman yung midterm exam. So, yung pinagko-compare natin this time is final at saka midterm exam. So, yung question natin magiging 기말 시험이. So, may batchim na miyum, kaya i yung idinugtong natin. Tapos, dugtong natin to. 성적이, tapos yung 좋다 magiging 좋지요. Maganda yung grades mo for the final exam, tama ba? And then, yung sagot na natin, ne. 중간 시험. And then, dugtong natin ulit si 만큼. Tapos, babalik natin yung nasa gitna. 성적이 좋다. So, dito, magiging present tense lang yung 좋다. So, 성적이 좋아요. Ayan. Ang sagot niya, oo daw, no? Yes, kasing ganda ng grades ko during the midterm exam. Okay, so again yung question, maganda yung grades na nakuha mo ng final exam. Ano sagot niya? Yes, kasing ganda nung grades na nakuha ko nung
midterm exam. So, ibig sabihin, both final and midterm, maganda yung nakuha niyang score, no? And then, number 3. So, si Miho. So, dito, pangalan to ng tao. So, katulad nung kay Angela, lalagyan lang natin ng she and then ga. Miho shiga. And then, yung question na natin mismo, 한국어가 유창하다. So, magiging 유창하지요. So, anong ibig sabihin nun? Si Miho ay fluent na sa Korean language. Tama ba? So, again, no, 유창하다 means fluent. So, kino-confirm niya kung tama na fluent na nga si Miho sa Korean language. Tapos, yung sagot natin, so, ito na ulit siya, ne. Tapos, dugtong natin si 한국 사람만큼. 한국 사람만큼. Tapos, yung nasa gitna, 한국어가 유창해요. 한국어가 유창해요. So, isagot sa number 3, ang ibig sabihin, yes, kasing fluent ng isang Korean. So, number 4, question. So, tteokbokki 자주 먹다. So, dito, since 먹다 yung nakalagay, to eat, so si tteokbokki sa kanya ina-apply yung action na pagkain. So, dito, yung idudugtong natin is 를, tteokbokki를. So, si 을 or 를, no? Dahil wala siyang batchim, 를. tteokbokki를 자주 먹지요. Madalas kang kumain ng tteokbokki, tama ba? And then, ano sagot? Ne. Tapos, dugtong na natin to namyon, 만큼. Tapos, balik natin yung 자주 먹다. 자주 먹어요. So, ano ibig sabihin ng sagot sa number 4? Yes, kasing dalas ng pagkain ko ng ramyon. Okay, so yan po si 만큼. Kasing. Okay, so dito tayo sa danojang. 유창하다, again, ibig sabihin nito fluent, no? Matatas na sa Korean language. Tapos, tsaka, dito, depende sa situation or statement, no? Pwedeng maging ibig sabihin niya is yung una, yung ating artist. Okay, sometimes it's called tsaka, or pwede din namang author or writer. Okay, so yan yung ating danojang. Yung additional words natin. So, dito tayo sa number 2. Sabi niya, 한국에서 공연이나 전시회에 가봤어요. So, dito daw sa Korea, na-try mo na bang magpunta sa isang performance, yung pinapanood like play, or 전시회 exhibit? 어땠어요? How was it? So, pag-usapan daw kasama ang iyong kaibigan or classmate. So, dito yung example ni Jason, sabi niya, 저는 학생들의 미술 전시회에 가봤어요. Sabi niya, ako, na-try ko nang magpunta sa art exhibit ng mga students. 프로 작가의 미술 전시회만큼 아주 멋있었어요. Dito, ginamit niya yung 만큼, no? So, yung kino-compare niya dito is yung art exhibit ng mga students pa lang, tsaka yung art exhibit ng mga pro na. Okay, pro artist. So, sabi niya, 아주 멋있었어요. So, kasing cool daw, no? 멋있어. So, as great as. Yun yung gusto niyang sabihin dyan, no? So, kasing galing, kumbaga, yung mga gawa nila, no? Ng pro artist. So, yun yung gusto sabihin ni Jason. Tapos, dito naman, 저는 연극을 봤어요. Ako, nakapanood ako ng play. Okay, so theater, no? Or stage play. 어린이 배우가 나왔는데 어른 배운 만큼 연기를 잘했어요. Sabi niya, meron daw doon na isang batang artista. So, ito yung 배우, no? Ito yung artist na nag-act or umaarte. So, yun, yung bata daw doon na umaarte ay dinescribe niya as kasing galing umarte. Yongi means to act. Yan. So, kasing galing umacting ng isang matandang artist. Okay, so 배우. So, dito, no, yung 작가, artist in terms of yung mga nagpe-painting, no? May mga din-drawing sila or pinaint sila. And then, dito naman, 배우, it also means artist. So, in terms of acting naman siya. Okay? So, yan. So, parang arts and performances kasi yung topic dito, no? Okay, so dito gawa tayo ng ano natin, example natin. Gagamitin natin si 만큼 na grammar. So again, no, kasing.
So, yung naisip ko is, pumunta ako sa Hongdae tapos nakita ko yung nagbabasking doon and yung napanood ko na kumakanta ay kasing galing ng isang professional singer. So, pwedeng ganun yung example, no? Again, gagamitin natin si 만큼. Sabihin ko, Hongdae 가서. Nagpunta ako sa Hongdae and nanood ako nung basking. So, basking을 봤어요. So, yan muna yung first sentence ko. Then, gamitin na natin si 만큼. So, sabihin ko, 어떤 남자가, so, yung isang lalaki na kumakanta doon, so, 어떤 남자가, tapos, i-compare ko na siya sa isang professional singer. So, sabihin ko, 프로 가수만큼. Tapos, paano yung description ko? Magaling kumanta. So, 프로 가수만큼 노래를 잘해요. Yan. So, dito nagamit natin si 만큼. Again, ibig sabihin, kasing. So, that's for our 만큼 na grammar. I hope na naintindihan natin kung paano siya ginagamit or ano yung paraan ng paggamit niya. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.